hindi naman po tumupad ang pinag-uusapang buwanang hulog matapos magsanla ng bahay. Para sa buong detalye, makakausap po natin sa kabilang linya si Gina Pantua ng Mandaluyong City. Ito yung nagre-reklamo, Opo. ano? Sige, usapin natin. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Gina. Ma'am Gina. Magandang hapon po. Yan, sige. Ma'am, pwede niyo po kaming bigyan ng konting background dito sa nirereklamo niyo po? Nagsanla po kasi sa akin si Veronica Asis na first floor po 150,000 March 2022 pa po. Hanggang ngayon po pinapangakuan pa rin po kami ng magbabayad na po. Wala pong natutupad sa buwan ng upa na mapupunta po sa amin. Ano po yung sinanla sa inyo, Ma'am Gina? Yung bahay niya po, first floor. Oo nga po, yung bahay. Pero ano po ba, kasalukuyan po kayo nakatira ngayon doon sa bahay? Hindi po, may nangungupahan po dun. Huli ko na po nalaman na marami rin po pala siyang Nako. pinagsanlaan. Nako. Parang Ganito palagi yung mga ganyan, sir, na modus. May mga ganyan modus na nga. Itong modus na ito. Oo. Sino po, Ma'am Gina, yung kumukuha ng renta doon sa nakatira ngayon, doon sa bahay na yun? Siya pa rin po, yung may-ari po. Yun. Tapos, gaya nga nasabi mo, attorney, baka hindi lang kay Ma'am Gina isinanla. Baka marami pang ibang mga kasangbahay tayo dyan na pinagsanlaan itong nirereklamo niya na si, ano pangalan nito? Veronica Asis, ng Mandaluyong City. Sir, gusto ko malaman, ano po ang proof na kayo po ay may usapan na sangla at na maghuhulog siya sa inyo? Anong mga dokumento ang hawak mo dyan? Meron po akong notarized po ng kasunduan po namin. Di ba? Lakas ng loob, sir, na notarize, tas nakasangla pala din sa iba. Ayos. Ano po sinasabi sa kasunduan nyo na kayo ang kokolekta noong renta doon at magkano po yung renta kung sakali? 14,000 po, buwan-buwan. Ayun po, sabi nyo since 2022 pa kayo sinanla sa inyo. Nakakolekta ba kayo ng renta na 14,000 monthly? Wala po. Magmula Kahit piso po, wala po. Magmula noong isinanla sa inyo noong 2022, wala pa kayo nung nakuhang Nakuha. collection o renta? Wala pa po kaming nakuhang upa. Noong 2022, anong ginawa mo right after? Hindi ka po ba nag-demand na bayaran ka or ibalik na lang yung amount na isinangla? I mean, Nung after 1 week po, nalaman ko po na marami po pala siyang pinagsanlaan ng bahay niya. Ngayon po sabi po, ibalik na lang po niya yung pera ko. Sabi po niya, gagawa naman daw po niya ng paraan na mabigyan ako buwan-buwan kasi daw po may anak daw po siya sa ibang bansa. Hanggang ngayon po, wala pa rin po yung pangako niya. Tapos iba na naman po yung pangako niya, magbebenta na raw po siya ng lupa para mabigyan po ako ng kabuuang bayad. Wala pa rin po, kaya nag-decision po ako na lumapit na po sa inyo para po ma-actionan po ito, ang problema ko po. tamang-tama, sir. Nandyan po si Police Captain Mike Esmeralda, tama? Si malalaman natin yan siguro sa conduct ng investigation para papasok yan sa staff. Titingnan natin kung yung hanapin din natin yung iba pang pinagsanglaan nitong property na to. Attorney, mukhang decidido sa Ma'am Gina na mag-file ng complaint, kasi nandiyan na siya sa presinto mismo, katabi niya na yung ating resource person. Captain Mike, anong magagawa nating mabilisang tulong diyan kay Ma'am Gina? Sir, sa mapagpalang hapon, sir, ako si Police Captain Mike Esmeralda. Ako po yung PNCIU ng Mandaluyong City Police Station. Sa ilalim po ng pamumuno ng aming matigas na Hepe Police Colonel Mary Grace Madayags at sa aming bagong talagang District Director Police Colonel Villamor Tulyao at ang aming bagong talagang Regional Director Police Major General Sidney Hernia. Iyon. Kami po bilang part po namin dito sa investigation, agara po kami umaksyon. Unang-una po, ipinasundo ko na po siya sa kanilang bahay para po kami na po mismo ay i-assist namin siya dito sa opisina para hinga po namin siya ng mga statement kung ano talaga yung nangyari. At dito para malaman namin kung talaga may nangyaring sanlaan ng
sanlaan between sa inireklamo niya nga po na si Veronica Asis at siya po si Ma'am Gina. At nakita po namin sa kanyang dokumento ay meron na po siyang CFA na yung pa pong February 2023 galing pong Barangay Gulo. Kumbaga po, sa pangako po ng inireklamo po niya, hindi po siya nag-file ng kaso. Kumbaga, inantay po niya na makabayaran po siya. Ngayon po, advice po namin sa kanya, magpa-issue po siya ulit ng bagong CFA, Certificate to File Action na galing Gulo. Tapos, kapag wala pa rin po nangyari, gawa po siya ng demand letter na sabi po namin sa kanya, magbigay po siya ng demand letter. Pagka hindi pa rin po na tumupad, magbigay po siya ng second chance, second and last demand letter. Captain Mike, Tapos Captain Esmeralda, I think may allegation na kasi nga na nakasangla ito sa iba-ibang tao, no? Kapag ganitong mga allegation, kung meron kayong mahanap na ganyan, pwede to kasi sa makapag-file tayo ng staffa. Pag criminal case na po yan, hindi na natin kailangan na ipasok sa barangay. No, pero sa ngayon, if I may suggest or recommend, yung conduct of investigation nyo, mag-start doon sa pag-check kung meron pa bang ibang mga sinanglaan itong si nirereklamo niya. Veronica Asis. O sa pertaining to the same property na isinangla kay Ma'am Gina. Ma'am Gina. So I think doon tayo mag-start kasi kung ang claim ni Ma'am Gina ay civil lang, sige tama yung papadaan, but this time mukhang merong elemento ng Criminal na, no? panloloko, sir, staffa, so baka you start from there. At saka, Captain Mike, maputol lang kita. Itong si Veronica Asis, yung inirereklamo ay taga Mandaluyong City rin naman. Nagawan ba natin ng paraan na ma-locate itong si Veronica Asis para madinig naman natin yung panig niya? Napuntahan niyo na ba, Captain Esmeralda? Pati yung siguro yung location, no, yung mismong bahay na isinanla, pwede nating makausap yung nakatira ngayon doon. Baka at malaman natin kung kanino siya nagbabayad ng renta at yun nga, sabi ng gaya ng sinabi ni attorney, malaman natin kung sino-sino pa yung mga pinagsanlaan nitong nasabing bahay na ito. Sir, upon verification, sir, yung ito kay Veronica Asis, sir, meron na po siyang previous case po na ganito. Kaso po ang modus po niya, sir, once na ipinail na po nung complainant, parang babayaran po niya ng, papatusin po nung complainant po yung 10,000 para po yung kaso niya mawala. Tapos po, yung iba pong in-involved sa kaso niya na yung, for example, yung mga ahente, natidismiss po kasi po hindi po na napatunayan yung direct involvement po ng mga ahente. Kumbaga siya na po ang nakasuhan po. Usually, napupunta po sa mediation process. Okay. Siguro, Ma'am Gina, baka pwede ho kayong manawagan sa iba pang mga biktima nitong si na tulungan ka sa magiging complaint na ma-file mo against dito sa iyong nirereklamo. Kasi we need evidence sa ganyan. Sinasabi niyo po na ito pala ay nasangla na rin ng nirereklamo mo sa ibang tao. So, kung meron kang iba pang mga tao na makapagpatunay na isinangla sa kanila, tas may dokumento sila, yan, we can start the filing of a criminal case against dito kay Veronica. Asis. So. Meron po yung mga nakatira po sa bahay niya ngayon, mga nakasanla na po sa kanila yung property po ni Veronica Asis. Yes. Yun, mag-start po tayo doon kasi kung sa civil case lang, ang mo doon ay sisingilin mo siya. Pero yun nga, yung allegation nyo po ay nakasangla tas hindi man lang may balik. Diba, Major Darwin? Yes, ang ma'am. masasabi mo Opo. kay Ito, nasasakupan ko itong lugar na to. Ay, sa inyo, tama. taga Tama sa si Major APD Darwin. ito, Ang PIO pala ng APD, dapat talaga Major Darwin. Ikaw pala ang mag-follow up talaga Yes, sa ma'am. kaso na Alam ito. naman po natin na matikas po yan si Captain Mike. So, Captain Mike, ano naman po yung pwede nating idagdag pa na tulong kay Ma'am Gina para matutukan po itong Bukod kaso dun sa ni Ma'am Gina? sinundo niya yata, Yes, sir. pinasundo. Opo. Siguro ipapahati niya rin mamaya na Darwin.
Inaantay na po namin merienda, sir. Pag may merienda ko po. Oh, may panirienda pa, ano? Ayan ang pulis, di ba? Nako, kaya baka pwede mo rin ipatawag si Veronica at marinig din yung kanyang Tama. side. Tama, oh, yun. Sir, in relation pa sa gagawin namin investigation na to, i-verify din namin sa registry of deeds kung yung bang talagang isya ng bahay ay kanya, sabi Correct. kay Veronica. That's very At good. doon ay meron kami isang kaso na yung palang sinasala ni Veronica ay hindi na may notice ng gobyerno na bawal ang ibenta po yun. Nako, yun, very good yun. Meron na kayong ebidensya na pwedeng gamitin para sa pagpa-file ng criminal case. Yun. Yun nga, si... Nagagawin po naman namin best effort para po maisampa po yung kaso po na to at matulungan si Ma'am at lahat ng biktima na Ma'am Veronica. Parang snappy tong ano. Sabi po mo na yan. to si Captain Mike, ano? Okay. At gaya nga ng sabi ni Atty., ano, kung sakaling malocate din natin si Veronica Asis, ano? At kung sakaling nanonood siguro si Ma'am Veronica Asis, ano, dito sa ating programa. Bukas po ang aming programa upang madinig naman po ang inyong panig po. Okay, so maraming salamat Ma'am Gina, no, Pantua, sa pagtitiwala sa aming programa. At huwag po kayong mag-alala, gaya nga sabi ni Darwin ay hindi kayo pababayaan niyang si Captain Mike at ihahatid pa kayo bukod sa pamimeriendahin pa raw kayo. No? Yes. Okay, at yun nga, maraming salamat din Mike, ano, sa iyong mabilisan at talagang todong pag-assist dyan kay Ma'am Gina. Maraming salamat po din po, sir. Sa Paki-provide mo na lang kami ng mga action photos at saka videos, ano, yung ginawa mong pag-assist dito kay Ma'am Gina. Yes, sir. Yes, sir. Okay.